Isinisi ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kontraktor ang natagpo ang mga lubak sa kagagawa lang na bahagi ng EDSA busway. Matatanda ang isinara ang bahaging ito ng EDSA ng 2 linggo noong Disyembre para sa rehabilitasyon. Pero makaraan lang ang ilang buwan, ganito na ang itsura nito matapos ang pag-uulan. Sabi ni Dizon, nasira agad ang aspalto dahil walang storm drain o daluyan ng naiipong tubig sa mababang bahaging ito ng EDSA. Hindi rin dumadaloy ang naipong tubig dahil dikit-dikit ang mga concrete barrier sa EDSA busway. Sabi ni Dizon, dapat itong ayusin agad ng kontraktor nang walang gastos sa gobyerno. Ang problema dito, dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Maglalagay tayo ng gap sa barriers. Imbes na dikit-dikit yan, mag-gap tayo para yung tubig may ginagabasan. Ongoing naman yung project, so lahat to, correction ng kontratista to. Kahit na nagawa na nila yan, uulitin nila yan. Walang choice yan. At no cost sa gobyerno yan. Hindi bababa sa 600 ang nilikas matapos bain ang ilang bahagi ng Olongapo City. Dagdag banta ang mataas na level ng ilog na ang ilan halos umabot na sa mga tulay. Nakatutok live si Mariz Tumali. Mariz. Emil, tumila na ang ulan at humupa na rin ang baha sa maraming bahagi dito sa Olongapo City, gaya rito sa West Bahak-Bahak, dito sa kanilang main road at sa tapat lang ng kanilang palengke. No? Pero sa tuwing babahain sila, lalo na kapag mataas ang baha, lalong nananariwa sa kanila yung panawagan na panagutin yung mga nangamkam umano sa pondo na dapat sana'y nakalaan para sa flood control project. I-evacuate ba yung mga tao o meron pa nananatili? Wala halos humpay ang malakas na ulan mula hating gabi hanggang tanghali rito sa Olongapo City. Kaya sa Barangay Calaklan, mabilis na umabot hanggang hita ang baha. May mga sasakyan pang nalubog. Wala namang naitalang nasaktan ayon sa mga tauhan ng barangay. Pero kinailangang i-evacuate ang ilang pamilya sa eskwelahan. Nagche-check ko kami every hour. Talaga nagche-check kami, maski sa bundok. Kasi marami ho kaming mga fallen trees, landslide. Problema namin yung mga nakatira sa tabing ilog. Yun lang talagang pinoproblema namin. Ang mas delikado yung mga nakatira sa tabing ilog gaya ni Jason. Nandito lamang po sa aking gilid ang Calaklan River at sa mga sandali pong ito, kahit na hindi naman po umuulan, ay talagang makikita natin na yung level ng tubig dito sa ilog ay halos aabot na sa level 3. Ayon sa mga residente rito, ang level 3 po ay danger level na at posibleng anumang oras kapag tumaas pa po yan ay pwede nang umapaw sa kanilang mga tahanan. Gaya po nitong tahanan na ito, nakatabing-katabi lamang ng ilog, kapag po bumuhos na uli ang malakas na ulan at magtuloy-tuloy ito, posibleng yung tubig po dito sa ilog ay umapaw na sa kanilang bakuran. Nakakatakot din kasi pagka halimbawang nakita ko nang tumaas yung tubig sa kanal, delikado na sa amin. Mga nakakarang taon, matindi po ang baha dito. Talagang lagpas tao minsan. So hindi nyo na pinagawa? Hindi na po. Bakit po? Paulit-ulit po? Gigibain din niya eh. Ang tubig ng ilog at saka tubig ng dito galing sa kanal, pagsasalubong sila. Kahit ang mga kapitbahay na hindi naman katabi talaga ng ilog ay nangangamba. Siyempre, takot po. Baka lumangoy na naman kami ng puntang palengke. Kasi ang ganda po yan sa kalagitnaan. Hanggang bewang yan dyan. Puro putok na pa ako sa, alipunga. Mabilis pong tumaas ang baha dito. Pagka ganyan dire-diretso po ang ulan, nagsasalubong po yung high tide at saka yung tubig ulan. Ang bahay ni Nanay Corazon pinasok ng baha, kaya mga gamit pinagpatong-patong na at ang iba inakyat na. Panay ang paglilimas sa baha. Pumapasok po kasi sa loob ng bahay, limas ko na po, tapos bumalik ulit. Tumaas na naman, ang bilis po ng taas kasi. Dapat nga po may managot dahil dapat hindi namin nararanasan yung mga ganitong baha-baha. Konting ulan lang, baha na agad. Intindihin sana nila na karon sila ng magandang project para makontrol din yung flood. Ang Tabacuan Bridge at Santa Rita Bridge sa Barangay Santa Rita halos maabot na ng tubig ng Santa Rita River. Nasa orange rainfall warning, heavy rainfall warning kami. No? Sa ngayon po, mataas ang level ng ilog namin. Nasa critical level po silang lahat dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. No? Maraming kalsada rin ang hindi pa tuluyang nawawala ang baha gaya sa Rizal Avenue.
334 families o 611 na individual ang kinailangan munang ilikas sa 13 evacuation center. 13 barangay ang binaha sa buong Olongapo. Emil, kung taga rito kayo, di kaya naman ay dadaan, iwasan na po yung mga lugar na madalas bahain, yung malapit sa ilog, at pati na rin yung mga mabababang lugar. Humanda pa rin po sa paglikas dahil hindi pa rin tayo sigurado kung baka naman bigla ulit umulan, no, at tumaas ulit yung tubig sa ilog. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang pagre-repack ng mga relief goods para sa mga evacuee. Emil? Maraming salamat at ingat kayo. Mariz Umali. Nagtapos na po ang journey ni Pinay tennis superstar Alex Yala sa National Bank Open sa Canada. Yan ay matapos matalo ni Belinda Bencic ng Switzerland sa score na 6-4, 6-0 sa round of 16. Gayunman, sinabi niyang masaya at grateful siya sa kanyang naging run sa nasabing kompetisyon. Balak din daw niyang magpahinga muna bago sumabak sa Cincinnati Open na magsisimula sa darating na linggo. At sa ilang araw niyang pahinga, sinabi ni Alex na may mga nakaplano na siyang gawin labas sa tennis. Gaya ng magpagupit ng buhok, magpamanicure at makipagkita sa mga kaibigan sa Cincinnati. Hirap namang mapasok ang ilang lugar sa Pampanga, lalo't 17 bayan na ang binaha roon. May umapaw pang ilog na tumangay sa kabuhayan ng mga katutubo. At mula po sa Milalin, Pampanga, nakatutok live si June Generacion. June! Vicky, umapaw ang tubig sa isang diki dito sa bayan ng Minalin, kaya makikita ninyo ay tulong-tulong yung mga residente at iba pang volunteer sa sandbagging. Hindi nila iniinda yung lamig at pagod para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa kanilang mga komunidad. Sa kasagsagan ng buhos ng ulan, umapaw ang Gumain River sa Florida Blanca kahapon. Tinangay ng malakas na agos ng ilog ang mga pinapaupahang bahay kubo sa Palacol Summer Place, isang sikat na tourist spot sa bayan. Sabi ng munisipyo, mahigit 300 bahay kubo ang nawasak, na tangi pa namang pinagkakakitaan ng mga katutubo. Yan lang po yung pang-araw-araw na sana naming pambili namin ng pagkain, pambili ng ulam, pambaon-baon ng mga bata. Masakit po, siyempre po. Yun lang pong hanap buhay namin pag weekend. Ngayon po, wala na po kaming talagang ng panakitan. Paghanap buhay, wala po. Pero para kay Isabel, hindi ito ang panahon para panghinaan ng loob dahil may mga anak na umaasa sa kanila. Babangon, kailangan bumangon, maghanap buhay kahit anong extra po dyan. May nagpapa-extra naman po, mag-ani ng gulay, ng mga tanim po. Yan, sisimula po kami. Laban lang po. Konting tulong mula sa GMA Kapuso Foundation ang ibinigay namin sa kanila. Hindi na bago ang pagtaas ng Gumain River, pero nabigla lang daw talaga ang mga katutubo. Mabilis po kasi yung pagtaas ng tubig at pagragasa, kaya po hindi na itaas ng mga Aita yung mga kubo nila. Apektado na ng baha ang 17 bayan ng Pampanga o katumbas ang mahigit 250 na barangay. May mga sasakyang tumirik nang hindi nakayanin ang tumataas na baha. Kahit batya, pinagtiyagaan na ng iba para lang hindi lubusong sa baha. Sa bayan ng Minalin, may mga lugar na kahit mga truck nahihirapan na rin. Kaya yung mga pumapasok sa mga looban para kumuha ng itlog sa mga poultry farm, kailangan na ng bangka. Pag wala kang bangka dito, mahirapan ka rin. Pero ang gumagawa ng ataol na si Ariel, may sariling diskarte. Gamit ang mga drum, konting kawayan at bakal na patungan, meron ng pang-deliver ng ataol. Kahit 6 na ataol, kaya niya raw sabay-sabay itawid sa baha. Kaya madami akong bangka doon sa loob ng shop eh. Maliban sa bangka ng bangka patay yung ginagawa ko rin. Pagawa ng ataol. Sasakay ko na lang dyan. Tapos pipigapan na lang. Instant biyaya naman para sa ilan ng pag-apaw ng mga palaisdaan. Kanya-kanyang lambat ang mga residente. Parang may shooting competition pa nga ang ilan sa paghuli ng isda. Maraming isda rito sa Minalin. Maganda rin ba yan? Okay. Oo. Nasa tabi lang ng kalsada yung mga tilapia. Simula kagabi naman, nalubog na sa baha ang Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacolor. Vicky, sabi naman ni Pampanga Vice Governor Dennis Pineda ay inirekomenda na yung pagdedeklara ng state of calamity sa buong probinsya sa harap naman ng pagbaha rito
ay pinapaimbestigahan ni Vice Governor Pineda sa NBI ang mga may-ari umano ng mga illegal fish pan na nakaharang sa isang river channel dito sa bayan ng Minalin. Isa ito sa mga itinuturo niyang dahilan, Vicky, kung bakit mabagal yung paglabas ng tubig papuntang Manila Bay. Balik sa Vicky. Maraming salamat at ingat kayo ha, June Veneracion. Sa loob ng 3 dekada, mahigit 234,000 na pasyente na po ang natulungan ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga bayaning kapuso, ang mga blood donor, sponsor, partner at volunteer na walang sawa ang suporta. At para po kay Tita Mel Tiangco na nagsimula ng misyong ito, happy birthday po sa inyo, Tita. Araw-araw, tutok si Precious sa trabaho bilang Admin Accounting Officer ng isang advertising company. Pero sa labas ng trabaho, ginagampanan din niya ang isa pang tungkulin bilang bayaning kapuso. Promise ko sa sarili ko noon, itutuloy-tuloy ko yun hanggang sa kaya ko na makakapag-donate ako. Ang pagtulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo, isang misyong isinasabuhay ni Tita Mel Tiangco mula pa 1996. Ngayon, 3 dekada na itong nagbibigay pag-asa sa mga nangangailangan. At bilang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, muling nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa Ever Commonwealth, katuwang ang Philippine Red Cross. Napupunta yan primarily sa ating mga kidney cancer champions. Ang ibibigay na dugo ay malinis at saka dumaan sa masusing process ng Red Cross. Isa po ito sa pinakamalaking blood donation drive. Sinisiguro namin na itong mga dugo na ito ay makakarating po sa iba't ibang ospital. Sa kabuuan, nakalikom tayo ng 1,462 blood bags. Wala man ako ngayon dyan at nasa piling ng aking pamilya sa aking kaarawan. Gusto kong ipaabot sa ating mga blood donors ang aking pagpupugay sa aking kaarawan. Dasal ko, taon-taon yan ha, na ang pagdodonate ninyo ng inyong dugo ay maghatid sa inyo ng mabuting kalusugan at buhay na puno ng biyaya. Sa tulong naman ng ating sponsors, nakapagbigay tayo ng pagkain at freebies sa successful blood donors. Nagkaroon din ng libreng bone scan. Nagbigay saya rin ang ilang performers. At kasunod po ng malakas na ulang dala ng habagat na nagpabaha sa iba't ibang lugar sa Luzon, agad pong namahagi ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa Barangay Marulas sa Kawit, Cavite. Nagbigay rin tayo ng food packs sa mga evacuees sa San Mateo, Rizal, kasamang 80th Infantry Battalion ng Philippine Army. Bukas naman tutungot po tayo sa Montalban, Rizal. Hindi laro, kundi punong-puno ng pagmamahal ang 30th birthday ni Sanya Lopez kasama ang kanyang inner circle at present dyan. Ang non-showbiz boyfriend ni Sanya na may ipinaabot pa. Yan ang ichuchika ni Athena Imperial. Ready to start a new decade of adventure si Kapuso star Sanya Lopez na ibinagdiwang ang kanyang 30th birthday with her loved ones sa isang cafe and lounge sa Taguig City. Channeling her sangre danaya ang OOTD ni Sanya. Present sa selebrasyon ng kapatid niyang si Jack Roberto, pati ilang kaibigan, katrabaho at Sparkle GMA Artist Center family. Hindi ba galing sa'yo? Ang malaking bouquet ng roses, galing sa non-showbiz boyfriend ni Sanya. Dumalo siya sa party pero hindi formal na nagpakilala sa lahat ng bisita. Sinabi na ni Sanya sa previous interviews na gusto nilang manatiling private ang kanilang romantic relationship. Pero sabi ng aktres sa GMA News, importante na may plano kayo sa isa't isa. So, sa ngayon, of course, napag-uusapan naman may mga plano kayo sa isa't isa. Date to marry talaga ako, na klase ng babae. Sabi mo, date to marry, di ba? Time frame. May time frame na ba na by next year? In God's perfect time.
Kabaliktaran ng kanyang blooming love life ang mapanakit niyang new single na Laro na inilabas ng GMA Playlist days before her birthday. It's about situationship, yung mga pag-ibig na hindi natutuloy sa masayang ending. Vintage naman ang tema ng pre-birthday video at photoshoot ni Sanya. Parang na-miss ko lang yung pulang araw din. Pero ito parang may pagka 70s. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening.